So ngayon, Congressman Libiste, what is kung ikaw ay doktor, ano po ang inyong diagnosis dito sa economic health ng ating bansa? Baka nasa stage 4 na tayo. Aray ko, cancer na naman. Kaya mga fake news peddler kayo. Walang cancer si BBM na stage 4. Walang cancer. Ayan, nag-exercise. Ang mahirap po kasi, ma'am, abot Pero, ng 19 trillion pesos na ang ating utang by the middle of this year. At imbes na nagkaroon tayo ng magandang infrastruktura o magandang education system, ginamit natin sa flood control. At ngayon, hindi na tayo makakautang pa sa mga magagandang mga proyekto. Our demographics are no longer as good as they used to be either. At ang ating competitive advantage sa English speaking ay nawawala na rin dahil sa technology. Functional illiteracy, Opo. 80%. Nakakalungkot na we had a window of opportunity in the last few years pero sinayang na. At kahit sino ang susunod na magle-lead sa ating bansa will have to grapple with the huge debt that has already been accumulated. I think biggest loss din sa ating bansa ang pagbagsak ng foreign investment. And speaking of travel, dapat siguro may maningil sa ano ang naging resulta ng lahat ng mga foreign travels na ang layunin ay manghikayat ng mga investor dahil ang investment ay nasa all-time low na sa Pilipinas. Kaya ang naiisip kong... Bagsak by 40.5%. Opo. Halos kalahati. Pinakamalaking problema na kakaharap natin is wala lang nag-invest sa atin. There will be mass unemployment in the next few months combined with high inflation, and the Philippines is back to being the sick man of Asia. Oh my Lord! Tapos, may mga kapital naman ng mga Pilipino, karamihan Filipino-Chinese, ay ayaw na po magnegosyo dito o magtayo ng pabrika. Ang alam ko, may isa akong kilala dyan sa Bulacan. Yung pabrika niya, nandun sa China Ang iba, nasa Vietnam. Kaya doon po sila nagpabibigay ng trabaho, hindi dito. Yan ang problema sa corruption mga kababayan. Huwag niyo sabihin hindi issue ang corruption sa 2028. Ang pinakamalaking issue sa 2028 ay corruption at inflation. Yan, yung taas ng bilihin ngayon. Magkano na ba ngayon, Ma'am Cathy Binag, manok? Based sa nakita ko, parang 300 plus. Am I 340. right? 340, Yes, kasi 340, wala na. Huwag na kayong kumain ng manok. Isaw na lang. kumain ako sa Bacolod ng inasal. Isang piraso na lang kasi ang lumit yung paa Palit ng palit Pero alam mo kung Lia, nakakalungkot. Kasi when you try to calculate and you divide yung sinasabi nating utang natin na trilyon, at this moment, yung kapapanganak pa lang na sanggol, meron na ang 152,500 pesos na utang. Hindi pa siya kakapanganak lang po nun May utang na. Each of us, based on our sa population natin. Kaya, ang plano talaga ni BBM dito ay utang lang ng utang. Problema na yan ang sunod na presidente. Kaming gulang mo talaga, BBM. What do you think? If I may bring up one more big solution to plug our fiscal hole. Last year po, ang pinaka-corrupt na ahensya ng ating gobyerno, ang DPWH. Yes. Pero may magandang balita po, ma'am. Number 2 na lang siya ngayon. Dahil walang budget na nirelease kahit saan sa buong bansa ngayong taon sa DPWH, na-solve na ni Secretary Vince Dizon ang korupsyon sa DPWH kasi walang project. Ay, bongga! Dahil wala kang project, wala ring trabaho. Pero ang bagong pinaka-corrupt na agency sa Bureau of Pilipinas, Customs. Bureau of Customs. Tama po ang guest ni... Talaga naman, Valedictorian talaga, Bureau. Matagal na kitang pinupunta riyan dyan, Alam ko kaya kung sino ka, Ang problema ko, ang padrina mo sa Malacanang napakalakas. Pag nag-political will si BBM, nabablock Ang collection po ng Bureau of Customs baka abot ng 1 trillion per year. Pero ang sinasabi po, baka 1/3 ng potential revenues ay ine-evade. Kaya kung gusto natin bumuo ng bagong revenues, may karagdagang 500 billion pesos a year na pwedeng kolektahin galing sa mga smugglers kung ang gobyerno ay seryoso sa 500 billion ng corruption sa BOC. Oh gosh, at including sugar. Kaya ang tanong, ma'am, Smuggling of sugar. Sa tingin nyo ba, magkakaroon ng 500 billion pesos smuggling per year kung walang mga pumoprotekta sa mga smugglers? Ay, sigurado. Nasa Malacanang nagpoprotekta kasi masyadong mataas ang kapit dyan ng mga Bureau of Customs na padrino. Inamin din sa congressional hearing, isa sa mga pinakamalaking sinasmuggle ay oil.
Baka, ang estimate ng BOC, 50 billion. Pero sa tingin ko, baka 100 plus billion ang nawawala sa oil smuggling per year. At kaya hindi ibinababa Yes. ang mga buwis sa langis Oo. dahil hindi kasi nakokolekta ang buwis sa lahat. So, pwede sana yung 12% VAT, for example, maging 8 kung yung 1/3 ay makolekta. Pero dahil hindi kinokolekta yung 1/3, those of us that are paying have to pay higher rates on taxes. And you maybe don't that's collect kung smuggled. Tama po. That's why those of us that do pay taxes have to pay a higher rate. Baka kasi yung 1/3, yun na yung kanila. Yung mga kababayan, ang alam kong smuggling ng fuel dyan, nasa border natin with Malaysia. Yes. Ang alam ko. Ayun, kung talagang itong Coast Guard na ito at si Tariela ay masyadong Manghuli gustong sa dagat. pumapel, ay doon na sir sa ating mga border sa Malaysia. Matagal na yan. Alam ko yan dyan sa Nabutas. Ang dami kayang mga fishing operators dyan na bumibili noon ng smuggled fuel. Alam ko po yan kasi ang Cadiz, yung bayan ko, fishing center ng Negros Occidental. So, Totoo marami yan. tayong alam dyan. Totoo yan, Mama Big. Oh, Kasi, so 500 billion hindi nakukolekta. And Congressman Lebise, there is a United States State Department comment or report on corruption in the Bureau of Customs after they sent to BBM the report on the corruption in the DPWH. There's really a State Department report. Okay, tamo, nobody is contesting me. Nobody is refuting me. So far, I've been saying there is a State Department report on the corruption, massive corruption in the Bureau of Customs. Ato, mga kaibigan hindi ko alam kung fake news ito o hindi Pero sa dami ng narinig ko, yung padrino ng Bureau of Customs daw, allegedly, ay yung kapatid ni First Lady na si Martin Araneta. Yan that's why people are believing it. Because 3 taon na, hindi pa rin tinutukay ni BBM ang Bureau of Customs to account for loss in tax revenues. Tsaka kumbing siya, Kong Lian, no? Ang Germany, nag-call sila ng emergency na i-reduce nila yung energy tax for fuel. Bakit sila? Kaya lang gawin ba tayo? Ayaw. Yan na nga ang sinasabi mo. Kasi if there's may corruption sa loob ng BOC and apparently, sila rin ang nag-aangkat ng illegal, talagang hindi bababa kasi pinagkakakitaan din. So mga kababayan, dito na natin nakikita ang nagiging problema natin. Mayaman ang Pilipinas. Ang dami nating pondo. Ang problema, ang liderato natin. Hindi ho sila tapat sa pagsisilbi sa atin. Bagkus tapat sila kung ano lang yung makukuha nila at mailalagay nila sa bulsa nila. Wala hong malasakit sa bulsa ng masa.